Huli na lamang, baka meron po kayong mensahe po sa di po nga mga kababayan, in particular po, dyan mismo sa may coastal barangay po natin na not only sa bayan po ng Lingayen, kundi dito po sa di pong lalawigan po ng Pangasinan. Hinggil nga po dito sa inyo po nga advokasya bilang isang coastal eco-warrior na ngayon po nagiging viral. Pero ito naman ay hindi lamang para po sa, hindi para sa atin yan, kundi para matulungan may saayos ang problema natin sa basura dyan mismo sa ating Madalampasigan na Sir Mac. Yes po. Maraming salamat po sa lahat ng mga nanonood ngayon at sana po i-spread nyo po itong awareness na ito, itong video na ito para makarating sa inyong mga mahal sa buhay, sa mga kaibigan dahil ang karagatan po natin nagbibigay sa atin ng kasiyahan nito ng kapayapaan pag nagpupunta tayo, yung sea breeze nagpapagaling sa mga batang may sipon, may ubo. Ganon na rin po kahit sa matatanda. Kaya ito po ay biyaya ng Panginoong Diyos sa atin. Natural na kalikasan po ito. Tayo pong mga tao, ang duty natin, ang responsibility natin is pangalagaan ng mga binigay ng Panginoong Diyos na to sa atin. So, yun po ang message ko lang po. Sana po maging responsible tayo sa ating mga waste, sa ating mga trash. Itapon po natin sa tamang lalagyan. Kaya kaya natin to. Kailangan lang natin ng action at pagbabago. Alright, and with that, maraming salamat to sa iyo, Sir Mac Jevo Laigo Gakad, ang ating Coastal Eco Warriors. Mabuhay ka, Sir, at sana dumami pa ang iyong lahi sa inyong ginagawa po. At kaisa po kami sa inyong advokasya, inyong panata para po sa inyong kalikasan, Sir Mac. Thank you, Sir Frami and Bombo Radyo Dagupan. God bless you and more power po. Yan po mga kabombo, ang ating pong coastal eco warrior na si Mac Jevo Laigo Gakad na siya naman pong nagiging viral po ngayon. At sana po i-viral po natin. Hindi po siya kundi ang paglilinis mismo. Diba? Siya lang po ay kinasangkapan na para po ipakita kung gaano na po kalala ang problema po natin sa basura hanggang doon mismo sa mga beaches po natin, sa mga dalampasigan. Napakadali lamang po yan eh. Actually, mga kabombo, hindi po sa pagbubuhat po ng bangko. Okay? Hindi po sa pagbubuhat po ng bangko po ha. Kapag pupunta po tayo sa beach at doon sa spot natin naman po kinalalagyan, ay bago po tayo umalis at bago pa man po tayo dumating doon, kinukuha na po natin ito naman po mga basura. Yung po mga nakakalat po doon. Okay? Hindi naman po yung buong stretch ay ating po di ba, ating po pupulutin baka magkaroon po tayo ng mga ilang oras po na pagpupulot po dyan. Pero doon pa lamang po sa spot po natin, sa pinaglalagyan na pinagtatakbuhan po ng mga bata, pinupulot na po natin yan. At kapag napulot po natin, lagay po natin sa plastic. And then kapag kakain ka, pagkatapos po yung pong mga wrapper, ilagay po nyo sa plastic. Diba? Clean as you go, sabi nga nila eh. Mahirap po bang gawin po yun? Napakasakit po ba sa atin naman pong kalooban na sa simpleng pamaraan ay hindi po ating magawa? Simpleng, di ba? Simpleng support lang po natin yan sa ating pong kalikasan. Pagmamahal sa ating pong kalikasan. Ito nga, bilanggit ng ating pong kababayan, ating pong Coastal Eco Warrior, na mas marami pa pong nahuhuli na mga basura kaysa po sa isda ng ating pong mga mangingisda kapag sila po yung naghihila, nagpulukor, tawag po doon. Di ba? Anong ibig sabihin po niyan? Yung mga basura natin, andun na po sa dagat. Kasi nga po kapag malakas ang alon, kapag nasa gilid, nakukuha po yan. Tayo din po may kasalanan. Kaya nga po, minsan, talagang nagagalit po tayo dito po sa mga walang disiplina. Na iniisip lamang po ang kanilang sarili. Tapos kapag mangyari po, sila po ay hingi po ng mga kung ano po mga tulong. Sa pong mga walang disiplina kapag nahuli po sila na nagkakalat. Mind nyo mga kabombo, dapat ito ang ating gawin. Dahil walang gagawa po nito kundi tayo rin. Alam po ninyo yung mga clean up drive na ginagawa, isang beses lamang po yan kada isang, di ba, sa isang quarter. Per quarter po yung mga kabombo nangyayari. Kaya sa ating po mga kababayan,
kailangan po natin na magkaisa. Di ba? Pag pupunta po tayo dyan, mag-jogging, walking, dala na rin po tayo ng plastic. Habang nag-walking, magmuni-muni, damhin na ang simoy ng hangin sa tabing dagat, magpulit na rin po tayo. Ganyan po ang isa po nga concerned citizen, isang responsable nga mamamayan. Pero kapag hindi, okay, kayo bahala. Kasi mahirap ito pong magiging galit po ng kalikasan sa atin. Ngayon pa lamang, sabi nga po nitong si Sir Mac Jevo Laigo Gacad, magtulong-tulong tayo na protektahan ang ating pong karagatan and of course ang ating pong lamang dagat. Act now and save tomorrow. Kaya samahan po natin siya sa kanya pong advokasya at ito po ay mangyari na malinisan po natin ang ating pong karagatan, ang ating pong dalampasigan, mga kabombo. Oras po natin, 16 na minuto sa makalipas po ng alas 9 ng umaga at mamaya ating pong pag-uusapan, ating pa pong mga balita, mga ilang paalala muna tayo.